Hi guys, welcome back to our channel. So, ngayong araw is mag-check tayo ng air condition. Kita nyo naman, walang power. So, yung initial checking natin is dapat to dun sa taas sa pinaka-main niya. So, samahan nyo kami at akitin natin dun sa rooftop para ma-check natin kung ano yung problema. Tara! So guys, naka-on naman yung ating main breaker, pero walang kuryente. Pero nakita namin na may problema ito, sunog yung contactor. So be careful tayo guys kapag nagpapalit tayo nito. Sunog nga, kaya siguro walang voltahe. And check na rin natin yung fuse kasi baka pumutok rin. So una-una off muna natin yung breaker guys Yan. So check muna natin yung fuse guys kung okay. So yun guys, chine-check ng aking partner regarding sa fuse. Yun, walang continuity, ibig sabihin busted yung isang fuse. Yung pangalawang fuse naman naka-off, hindi meron. Okay yung pangalawa. Yung pangatlo busted. So ibig sabihin dalawang busted at saka isang may continuity. So mas mainam guys no, sa mga ganitong package type much better kung papalitan natin siya ng breaker. Kasi kapag fuse kasi pag nasira, katulad na ito, pag nasira bibili na naman tayo uli ng bago. So better papalitan natin siya. So meron kaming dala dito, ito, okay, para kapag may problema magti-trip lang siya. So yun, so ang gagawin natin is papalitan natin yung fuse and itong contactor. And siya nga pala guys, so kapag nagpalit tayo nito, mas mainam rin kung kuhanin natin ng picture para at least meron tayong guide kung paano natin ibalik yung mga wire. Tara, so papalitan na natin guys. Let's go! So yun guys, tinanggal na natin. Wala na, so ikakabit natin itong breaker na lang. Okay, ikakabit natin ito ngayon. Yan, dito kabit natin dyan para breaker na yung gagamitin natin, hindi na fuse. So ayan guys, ikakabit na natin yung mga wire. So from main dadaan natin dito sa breaker. Ayan. Tapos from here ang output niya is papunta na siya dito sa ating contactor. So papalitan rin natin tong contactor natin. So ayan guys, napalit na ang ating breaker. So hindi na tayo gumamit ng fuse, breaker na yung ginamit natin para if ever nagka problema, automatic magti-trip lang siya. Hindi na tayo bibili ulit ng fuse tapos bili na naman ulit ng fuse pag nasira. So automatic pag breaker off agad, magti-trip siya agad. Okay, so ngayon yung aking partner is papalitan na niya yung contactor. So yung ating contactor is 24 volts coil. Okay, so 380 to siya. Okay, so while nagche-check ang aking partner, so ako naman is i-check natin yung compressor kung okay ba or baka nasunog. Kasi may tendency kapag nasunog yung contactor, may tendency madadamay rin to. So check lang natin guys kung okay pa. So ilagay lang natin sa ating dalawang line, dapat may resistance siya. Ayun, 3.0 kabila naman.
kasi nahihirapan tayo. Yan, meron din 3.0 rin. Mahirap maghawak, mahirap mag-check kapag hawak mo isang camera, pero kakayanin. Yun, yung kabila naman meron rin 2.9. so good ang ating compressor guys, good yung ating compressor. So thank God na hindi nagama yung compressor natin. Okay, so ngayon yan, napalitan na aking partner si contactor. Hi ka muna sa camera, oh. Hello. Hello guys. Yan, ang malupit na technician to dito sa Saudi. One hour later. So ayun guys, natapos na tayong magpalit ng contactor. Inabutan na tayo ng gabi kasi nahirapan kami sa pagbaklas nito. Sunog na sunog yung contactor, yung mga terminals nya. So okay na tayo rito. So, plug na rin natin yung compressor natin, then turn on ang ating breaker. So let's go. So ayun guys, so okay na, hindi nag-trip na, okay na. So meron tayong indicator light na green light, so ibig sabihin gumagana na ating compressor, ang ating unit. So i-check natin yung voltahe, i-check natin yung voltahe ng ating breaker. Tingnan natin kung maganda yung supply, kung pumapasok na ba. Okay, sa isa, so meron siyang 380. Okay, kabila naman. So meron ding 380. Okay, good. So ngayon i-test na lang natin guys. So punta tayo sa baba para i-on natin yung compressor, yung thermostat doon. A few moments later. So ayun, may power ng ating thermostat. So papaganahin natin siya, lagyan natin sa pinakamababa para mabilis umandar yung compressor. Okay, so waiting pa siya. So hopefully magiging okay na to siya guys. Yung sinusuplayan kasi ng kwarto is ito, dito sa sala na to. Ayan, daming bag. Ayan, itong dalawang kwarto. So hintayin na lang natin na hanggang gumana siya. Then after that, okay na. So bumalik na tayo dito sa taas guys. So hintayin na lang natin kasi it takes time para gumana to. So more or less nasa 5 to 10 minutes para check natin kung gagana yung compressor. Check din natin yung amperahe kung okay ba siya. So antay-antay lang muna tayo guys. A few moments later. So ayan guys, pumalo ng ating contactor. So okay na siya. So ngayon check natin yung amperahe niya at 6.7 yung binibigay. So okay, good. 6.7. Kasi yung ating ranging ng ating compressor 1 dito is nasa 8.8. So 6.4. Ano ba yun? 6.7. So okay siya. Wag lang tayo mag-i-exceed kasi mag high ampere din tayo. Kasi ngayon yung panahon dito ngayon sa Saudi is mainit. So okay na siya. Tapos yung lamig niya naman is okay rin yung buga. Ayos. Okay na to guys. Up and running ng ating unit. So guys, tapos na tayo sa ating trabaho.
And ayos na natin yung isang air condition dito. So yan, so may power na siya. So kanina nasa 30 degrees siya. So ngayon bumababa na siya. So antayin na lang natin na lumamig. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Like and subscribe kung nagustuhan niyo yung video. And magpapaalam na kami, ako at saka aking partner. So hanggang sa muli. Thank you guys. Bye bye.